Kaya ngayon, ang tinatanim ko tubigan, hindi na pala yung bahay na. Ang Naik ay may 7,920 hectares o 85% ng lupa nito ay palayan para sa mga magsasaka. Pero habang tumatagal ang panahon, ito ay paunti-unting lumiliit at nababawasan sa kadahilanang ito ay ginagawang mga pabahay o commercial lands at pinapatayuan ng mga infrastruktura para sa mga residente. Pero pag tinanong natin sa ating mga sarili, ito ba talaga ay nakakatulong? Sino ang mga natutulungan nito? At may mga tao bang nahihirapan dahil sa mga pagbabagong dala nito? Kinausap namin ang isang magsasaka sa Naik na nagngangalang Roel Pascual na 40 taon nang nagsasaka sa Naik at nakita kung paano unti-unting nagbago ang lugar. Pangilig ka mag-call. Gawin ay po. So, ayan po. So, lang po magtanong. Gano'n po kayo katagal dito? Ba, ako hindi mismo taga rito, pero ako yung 1982 kami andito. So, matagal na po talaga kayo. 40 years na. Ano yung naabutan niyo po itong Naik? Ano po yung kumusta in terms po sa industrial, yung mga building po natin? Marami na po ba? Wala pa. Ano po Wala pa noong. Sinihan lang ang meron noong. Sinihan. Tapos yung iba po, ano na po yun? Talyumang palengking nasunog, pero yung plasaan ka na, pero hindi kayang kaganda. Opo. Yung mga lupa po natin, mga palayan po siya lahat. Oh, lahat hindi pala yan. Lahat po. Ay, ngayon wala na. Ngayon Puro po wala paldi na. Ano pong malimit na papalitan po? Sa yung mga tinatayo po? Aba, di yung pabahay. Mga Kaya ngayon, ang tinatanim ko tubigan, hindi na pala yung bahay na. bahay na. Grabe na. O, timod dyan sa Malainin. Hanggang doon, sa dulo, sa Kalugkog. Basta pupuntan ka tayo sa Opo, puro pabahay na. No? Ano po yung, yung ani po noon sa ngayon, Mas maganda nga nung araw. nung araw? Kahit ang kasi nung araw, walang gaanong gamot ng palay. Mas maganda ani noon kasi noong araw. Sa isang taon, 2 pesos lang. Ano po kaya? Ano po kaya yung may ano po ba yun sa mga patubig? Ako tubig. Patubig po. Kasi ngayon, Minsan nakakatatlo eh. nakakatatlong ani. Nakakatatlong ani, kaya lang pangit na mga palay. Hindi na gaano maganda. Dumami na kasi tao. Kaya tama ang aming mga buhay, papasukan ng aming tubig. Puro pampers. Ngayong araw eh, wala yan. Bigyan kami ng liligo ng araw sa ikawan. Yan, dati po Malinis yan. Eh ngayon, wala. Diba, ito may maliligo ito, puro pampers. Mga putas sa bahay na yan. Kaya nga po. Ibig sabihin, yung ano po dito, yung tinataniman niyo po, sa inyo po ba yan? Ay, hindi. Ay, hindi po. May amo. May amo po. Sa palagay niyo lang po, bakit po kaya naka-convert yung mga sakahan po natin? Napapalitan po. Bakit po kaya yung mga sakahan natin tinatayuan ng mga bahay? bahay. Eh, palagay ko, kung eh. Kasi yung may mga kanya ng lupa, mahina na nga ani, wala na sila kinikitang gaano. Saka, kaysa magtanim sila na unti-unti ang kita nila, di benta nila. Binibenta na. Magnenegosyo siguro ng iba. Kasi malaki ang value ng pera ngayon eh. Meron pala ngayon kapraso, 1 milyon na. Oo. Malaki yung lupa ngayon. Kaya oo, 7,000 isang square meter. Oo. Pagka meron ka 100 square meter, di ka 700,000 yan. Oo. Ay pagkagayang kaluwang, hindi ba kayo ni milyones? Kaya yung mga magsasaka, maigi naman ang buhay nyo, may mga kanyang tubigan. Minsan nga, nasa Amerika pa lahat ang karamihan dito eh. Kaya yun binibenta nila, ay wala na rin makinikita sa tubigan. Saka, umuunti po ba yung farmers natin? Ay mo, hindi, wala kang masaka na eh. Masakahan. Dito na lang, magkamuto, ito na lang. Yung sa pang daw, kinakayod na rin.
tinatanggal na rin po doon. Wala na. Ay, di ba? Yan, may mga bulldozer na doon. Yan, tamo, wala na mga tanim niya. Lahat hanggang doon. Wala na. Ikaw na lang kaprasin ito. Yung pinupuhunan niyo po, kahit sa inyo po yan. Utang. Utang. Ayon kay tatay, ang kanyang puhunan ay inuutang niya na may dagdag na bayad na 5% kada buwan. Nakakabayad lang siya kada 4 na buwan kaya nadadagdagan ito ng 20%. Kaya pumapatak na 36K ang kanyang kabuuang nagagastos. Sa kasamaang palad, walang sariling kagamitan at lupa si tatay kaya siya ay napipilitan na umutang. Tungkol po sa reclassification po. Hindi lang po kayo basta-basta Hindi naman kami basta-basta nagre-reclass kasi madami mga requirements yun bago ma-reclass yung property. Tsaka may mga developer na nag-apply para sa development ng area, di ba? So, kailangan magsasabit sila ng certification na hindi na feasible for agriculture yung lupa. Then, yung mga kopya ng tax deed, mga title, kung sila ba yung owner. Then, minsan nire-require din namin ng yung certificate of non-tenancy o kaya may waiver and quitclaim ng tenant para naman hindi sa munisipyo. Pero may po, pagka na-reclassify po yung land po to agricultural land to residential areas po, for example, yung mga farmers po na mawawalan po ng source of income, livelihood po, meron po kayang program para po sa kanila, para po tulungan sila sakaling mawalan na po sila ng Alam ko meron silang tinatanggap na disturbance compensation para doon. Tsaka mostly kasi yung mga farmers na nandito, mga matatanda na, in my opinion, parang ayaw na rin nilang magsaka. Tapos yung mga may-ari ng lupa, sa tinagal-tagal na pag-aari nila ng lupa, gusto na rin nilang pakinabangan yung monetary ng property nila. Kasi ang tinatanggap lang ng may-ari ng lupa is hindi pambayad lang halos sa pamilya. Ganun ang nangyayari. Kaya yung cost, yung pinaka tawag doon, yung cost ng property nila hindi kayang tumbasan nung inaani nila at tinatanggap nilang buwis para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Meron po bang mga case na illegal po na pagre-reclassify po or pag-convert po na meron po? Paano illegal? Like, or kailangan po talaga is legal po talaga. Ang nasa batas, ang gunian lang ang pwedeng mag-reclass. Kaya lang, may mga instances na Hindi po nadaan sa inyo. oo, hindi nadaan sa amin. Yun. Ganun. Na Ganun na po lang. yun? Opo. Yung Na- sabihin natin. Nahahayaan po ba yun or na Hindi na namin mahabol dahil na po? nandun na. Nakadeclare na dun sa tax declaration na siya. Residential na. Sa probinsya ng Cavite, isa ang naik sa coastal municipality na mayroong 75.81 kilometrong kwadrado at 85% nito ay nakalaan para sa paglinang at pagpapatubo ng mga komersyal na pananim, lalong-lalo na ng palay. Ngunit sa paglipas ng panahon, papaano na kung ang lupang tinataniman ay unti-unti nang hindi matatamnan?